Pirman mo na ito, Wilhelmina. Huwag mo nang hintayin kaladkarin ka namin palabas ng pamamahay na ito. Bakit, Mama? Ano ang kasalanan ko para itaboy niyo ako ng ganito sa harap ng maraming tao? Huwag ka nang magmaang-maangan pa, Mina. Ang dumi mo. Masyadong madumi ang ginagawa mo sa likod ng anak ko. Rodrigo, maniwala ka sa akin. Hindi totoo ang mga litratong iyan. Pakanalang ito ni Amalia. Tumahimik ka. Nakita ng dalawang mata ko ang ebidensya, Wilhelmina. Nakakasuka ka. Pirmahan mo na iyan bago ko pa makalimutang naging asawa kita. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na humihiwa sa katinuan ni Wilhelmina. Sa gitna ng marangyang ballroom ng kanilang mansyon, kung saan bawat sulok ay pinalamutian ng mga bulaklak at mamahaling dekorasyon para sa selebrasyon ng pag-angat sa tungkulin ni Rodrigo bilang koronel, ang lahat ay tila huminto. Ang ingay ng tawanan at kalansing ng mga baso ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Yung mga mata ng mga matataas na opisyal at kanilang mga asawa ay nakatuon sa kanya. Mga matang puno ng panghuhusga, pandidiri, at lihim na katuwaan sa kanyang pagbagsak. Nakaramdam si Wilhelmina ng isang matinding hapdi sa kanyang pisngi. Ang sampal ni Rodrigo ay hindi lamang nag-iwan ng pamumula sa kanyang balat, kundi tuluyan ding gumiba sa huling haligi ng kanyang pagtitiwala. Ang lalaking pinaglingkuran niya sa loob ng 10 taon, ang lalaking inalagaan niya mula noong wala pa itong ranggo hanggang sa marating ang rurok ng tagumpay, ay siya pang unang naniwala sa isang kasinungalingan. Tumingin siya kay Doña Consuelo. Ang matandang babae ay nakatayo ng tuwid. Hawak ang kanyang tungkod na tila ba isa itong setro ng kapangyarihan. Walang bakas ng awa sa mga mata nito. Ito ang babaeng pinunasan ni Wilhelmina ng katawan sa loob ng 3 taon, noong ito ay paralisado. Ito ang babaeng pinagluluto niya ng espesyal na lugaw tuwing madaling araw upang bumalik ang lakas. Ngunit ngayon, ang tanging nakikita niya ay isang estrangherong puno ng puot. Sa tabi ni Consuelo ay si Amalia, ang babaeng laging nakabuntot kay Rodrigo. Ang suot nitong pulang bestida ay tila sumasalamin sa tagumpay ng kanyang masamang balak. Ang nakakalokong ngiti sa mga labi ni Amalia ay sapat na upang malaman ni Wilhelmina na ang lahat ng ito ay isang bitag, isang masusing binalangkas na dula upang alisin siya sa eksena at palitan siya sa trono ng pamilya. Nanginginig ang mga kamay ni Wilhelmina habang hinahawakan ang bulpen. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong sumigaw, gustong lumaban, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga luhang ayaw pumatak. Ayaw niyang bigyan ang mga ito ng kasiyahang makita siyang nadudurog ng husto. Ang dulo ng ballpen ay dumapo sa papel. Sa bawat titik ng kanyang pangalan na isinusulat niya sa dokumento ng diborsyo, tila binubura na rin niya ang 10 taon ng kanyang buhay. Ang mga alaala ng kanilang pagsasama, ang mga gabing puyat siya sa paghihintay kay Rodrigo mula sa misyon, ang mga sakripisyong ginawa niya para lamang matustusan ang pag-aaral nito sa abogasya at pagsasanay sa militar. Ang lahat ng iyon ay nagmistulang abo sa harap ng isang peking litrato. Nang matapos siyang pumirma, binitawan niya ang bulpen. Ang tunog nito sa ibabaw ng lamesa ay tila isang huling hudyat ng kamatayan ng kanyang kasal. Inangat niya ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, badadamam mamatata, bagamat namumula, ay nagtataglay na ng isang kakaibang ningas. Isang ningas na hindi nanggaling sa galit, kundi sa isang malamig at matigas na determination. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang maliit na clutch bag. Sa loob niyon, nararamdaman niya ang tigas ng isang maliit na digital recorder. Ang recorder na iyon ang naglalaman ng lahat ng katotohanan. Ang pag-uusap ni na Consuelo at Amalia tungkol sa pagkuha ng mga litrato, ang plano nilang iligaw si Rodrigo,
at ang ambisyon nilang nakawin ang lahat ng ari-arian na sa katunayan ay sa kanya nakapangalan. Tapos na tayo, Rodrigo. Ang kanyang boses ay hindi nanginig. Ito ay malamig, matalas, at kasing pait ng apdo. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ang aking kabataan, ang aking pangarap, pati na ang aking dangal. Pero ngayon, kukunin ko na ang lahat ng iyon pabalik. Tumalikod siya ng walang lingon-likod. Ang tunog ng kanyang high heels sa marmol na sahig ay tila isang marcha ng isang sundalong papunta sa digmaan. Habang papalayo siya sa ballroom, nararamdaman niya ang hangin sa labas, ang malamig na simoy ng gabi na nagsisimulang magdala ng amoy ng ulan. Sa labas ng mansyon, ang dilim ay tila yumayakap sa kanya. Ang mga ilaw ng kalsada ay malabo dahil sa nagsisimulang pagpatak ng ulan. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang kanyang bag at ang maliit na recorder sa kanyang bulsa. Ang bawat hakbang niya palayo sa bakuran ng mansyon ay tila pagpunit sa isang pahina ng kanyang buhay na puno ng sakit. Huminto siya sa tapat ng malaking gate. Ang bakal na pinto ay nagsara ng may malakas na tunog, na tila ba tuluyan ng naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang hinaharap. Tumingala siya sa langit at hinayaan ang mga patak ng ulan na humalo sa kanyang mga luha. Sa loob ng kanyang isipan, isang pangalan ng muling nabuhay. Isang bansag na matagal na niyang ibinaon sa limot para maging isang mabuting asawa. The nightingale is no longer caged. Ang bulong niya sa sarili. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad sa dilim, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang sumunod sa kanya. Ang ilaw nito ay tumama sa kanyang likuran, na lumikha ng isang mahabang anino sa basang semento. Hindi niya alam kung ito ay kaibigan o kaaway, ngunit ang mahigpit niyang paghawak sa kanyang bag ay nagpapakita na handa na siyang lumaban. Nang tumigil ang sasakyan sa kanyang tabi, bumukas ang bintana nito. Isang boses ang narinig niya sa gitna ng ingay ng ulan. Isang boses na akala niya ay kanyang sandigan, ngunit magdadala pala sa kanya sa isang mas malalim na hukay ng pagkakanulo. Mina, pumasok ka na, tutulungan kita. Tumingin si Wilhelmina sa loob ng sasakyan. Si Gabriel, ang tanging taong nakakaalam ng kanyang lihim na pagkatao. Ang taong akala niya ay tagapagligtas, ngunit may iba palang balak para sa recorder na hawak niya. Tinapos ni Wilhelmina ang kanyang kasal sa harap ng lahat. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na laro ay nagsisimula pa lamang. Ang gabi ay mahaba at ang ulan ay tila walang balak tumigil, habang ang isang malaking pasabog ang naghihintay na sumabog sa susunod na kabanata ng kanyang buhay. Pumasok ka na, Mina. Basang-basa ka na, baka magkasakit ka pa. Bakit ka narito, Gabriel? Paano mo na lamang narito ako sa ganitong oras? Hindi mahalaga iyon, ang importante ay mailayo kita sa kahihiyang ginawa nila sa iyo sa loob. Kahihiyan? Ang tawag mo ba sa 10 taon ng buhay ko na itinapon nila sa basurahan ay kahihiyan lang? Mina, makinig ka. Alam kong masakit. Pero narito ako para sa iyo. Hindi kita pababayaan, pangako iyan. Ang pintuan ng sasakyan ay sumara ng may bigat na tila hudyat ng pagwawakas ng isang kabanata at pagsisimula ng isa pang mas madilim na landas. Sa loob ng sasakyan ni Gabriel, ang tanging maririnig ay ang banayad na ugong ng makina at ang mabilis na pagtibok ng puso ni Wilhelmina na tila isang ibong nagpupumigla sa loob ng isang masikip na hawla. Ang bawat patak ng ulan sa labas, na humahampas sa salamin ng bintana, ay tila mga luhang hindi na kayang ilabas ng kanyang mga mata. Tumingin si Wilhelmina sa kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang kandungan. Ang kanyang balat ay maputla, nanginginig dahil sa lamig at sa matinding emosyong pilit niyang ikinukulong sa loob ng kanyang dibdib. Sa loob ng 10 taon, ang mga kamay na ito ang nag-alaga kay Doña Consuelo,
Ang mga kamay na ito ang naglaban ng mga uniforme ni Rodrigo, sinisiguradong walang kahit isang dumi o gusot bago ito humarap sa kanyang mga superior. Ang mga kamay na ito ang nagbenta ng huling piraso ng alahas na pamana ng kanyang ina para lamang may maipambayad sa training ni Rodrigo noong sila ay nagsisimula pa lamang. Ngunit kanina, ang pasasalamat na natanggap niya ay isang malakas na sampal at mga salitang mas matalas pa sa bayoneta. Ang alaala ng mukha ni Doña Consuelo, na puno ng pandidiri, ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ang dumi mo, Mina. Ang boses ng matanda ay tila isang multo na bumubulong sa kanyang pandinig. Mula sa simula, alam kong hindi ka nararapat sa pamilyang ito. Isang hamak na anak sundalo na walang pinag-aralan. Ginamit mo lang ang anak ko para makaakyat sa lipunan. Napapikit si Wilhelmina ng mariin. Ang sakit ay hindi na lamang sa kanyang pisngi, kundi sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang utang na loob na inaasahan niyang kahit papaano ay nararamdaman ng pamilya ni Rodrigo ay isa lamang palang malaking ilusyon. Sa tingin ng mga ito, siya ay isang kasangkapan lamang na matapos gamitin ay maaari ng itapon at palitan ng mas makintab at mas prestihiyosong modelo, si Amalia. Mina, uminom ka muna nito, wika ni Gabriel habang inaabot ang isang bote ng tubig. Ang kanyang tinig ay puno ng lambot, isang uri ng pagkalinga na matagal nang hindi nararanasan ni Wilhelmina mula kay Rodrigo. Salamat, Gabriel, bulong niya. Ang kanyang tinig ay paos, tila isang tuyong dahon na tinangay ng hangin. Ininom niya ang tubig, ngunit ang bawat lunok ay tila may kasamang tinik. Tumingin siya kay Gabriel, ang lalaking naging kaibigan niya mula noong sila ay nasa serbisyo pa. May isang bahagi sa kanya na gustong magtiwala, gustong isandal ang kanyang pagod na ulo sa balikat nito at umiyak hanggang sa maubos ang lahat ng pait. Ngunit may isang bahagi rin ng kanyang kaisipan, ang bahaging hinubog ng mga tao ng pagiging isang intelligence officer, ang nagsasabing may mali. Ang bawat kilos ni Gabriel, ang bawat sulyap nito sa kanyang clutch bag, kung saan nakatago ang recorder, ay tila may dalang mensaheng hindi nito masabi ng direkta. Saan tayo pupunta? Tanong ni Wilhelmina habang ang sasakyan ay bumabagtas sa madidilim na kalsada ng Maynila. Sa isang ligtas na lugar, isang kondominium na pagmamay-ari ko sa Makati. Doon walang makakagambala sa iyo. Makakapagpahinga ka at makakapag-isip kung ano ang susunod mong hakbang, sagot ni Gabriel nang hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Nabalot muli ng katahimikan ang loob ng sasakyan. Ang katahimikang ito ay hindi mapayapa. Ito ay punong-puno ng mga hindi nasabing katanungan at mga lihim na tila nakabitin sa hangin. Inisip ni Wilhelmina ang recorder sa kanyang bag. Ang maliit na kagamitang iyon, ang tanging ebidensya na maglilinis sa kanyang pangalan. Ang usapan ni na Doña Consuelo at Amalia tungkol sa pagkuha ng mga peking litrato. Ang plano nilang palabasin na siya ay may lalaki habang nasa misyon si Rodrigo. Ang lahat ng iyon ay naroon. Kung ilalabas niya iyon ngayon, madudurog ang karera ni Rodrigo. Ang pagpapakasal nito kay Amalia ay hindi matutuloy. Ang dangal ng pamilya na ipinagmamalaki ni Consuelo ay magiging kahiya-hiya sa mata ng publiko. Ngunit handa na ba siyang gawin iyon? Handa na ba siyang tuluyang sunugin ang tulay na minsan niyang tinawid ng may pagmamahal? Alam mo, Mina, basag ni Gabriel sa katahimikan, hindi ka dapat nagtitiis sa ganito. Isang nightingale na tila nakakulong sa putikan. Napakatalino mo, napakahusay mo sa serbisyo. Bakit mo piniling maging isang simpleng may bahay para sa isang lalaking hindi marunong tumingin sa iyong halaga? Dahil naniwala ako sa pag-ibig, Gabriel, naniwala ako na ang pamilya ay sapat na para sa akin. Sagot ni Wilhelmina habang nakatingin sa labas, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituing nalulunod sa baha.
Ang pag-ibig ay isang kahinaan kung ibibigay mo ito sa maling tao, ani Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay humigpit sa manibela. Pero huwag kang mag-alala. Ang lahat ng nawala sa iyo, babawiin natin. Isang malaking ganti ang nararapat para sa kanila. Sa bawat salitang binitawan ni Gabriel, lalong bumigat ang pakiramdam ni Wilhelmina. May isang kakaibang ningning sa mga mata ni Gabriel na hindi niya gusto. Isang ningning ng ambisyon at paghihiganti na tila hindi lamang para sa kanyang kapakanan. Nang makarating sila sa tapat ng isang marangyang gusali, pinatay ni Gabriel ang makina. Lumingon siya kay Wilhelmina at hinawakan ang kamay nito. Ang haplos nito ay mainit, ngunit sa pakiramdam ni Wilhelmina, ay tila ba ito ay isang gapos na dahan-dahang humihigpit. Dito ka muna, Mina. Ibigay mo sa akin ang bag mo, ako na ang magdadala sa loob. Magpahinga ka na, ako na ang bahala sa lahat. Sandaling nag-atubili si Wilhelmina. Ang kanyang daliri ay humaplos sa zipper ng kanyang bag, kung saan nararamdaman niya ang matigas na kanto ng recorder. Tumingin siya sa mga mata ni Gabriel, naghahanap ng katapatan, ngunit ang tanging nakita niya ay ang sarili niyang aninong tila nawawala sa dilim ng mga mata nito. Salamat, Gabriel, pero kaya ko na ito, malamig na sagot ni Wilhelmina. Bumaba siya ng sasakyan at sinalubong ang malamig na hangin ng gabi. Habang naglalakad siya patungo sa lobby ng gusali, hindi niya alam na sa likod niya, si Gabriel ay nakamasid lamang. Ang kanyang mga labi ay nakakurba sa isang lihim na ngiti. Ang recorder na iyon ay hindi lamang maglilinis ng pangalan ni Wilhelmina. Ito ay isang makapangyarihang sandata na maaaring magpabagsak sa isang colonel at mag-angat sa isang taong matagal nang naghihintay sa anino. Ang gabi ay malalim na at ang bawat hakbang ni Wilhelmina sa makintab na sahig ng lobby ay tila isang paalala na sa mundong ito, walang sino man ang tunay na mapagkakatiwalaan. Habang papasok siya sa elevator, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Ingat, Nightingale. Ang ahas ay nasa tabi mo lang. Mina, ibigay mo na sa akin ang bag mo. Ako na ang magtatago niyan para sa iyo sa safe ko. Mas ligtas ang recorder doon kaysa sa tabi mo habang natutulog ka. Wag na, Gabriel. Sanay akong matulog na may hawak na sandata. Ang recorder na ito ang tanging bala ko sa ngayon. Sandata, Mina, tignan mo ang sarili mo. Halos hindi mo na maihakbang ang mga paa mo sa sobrang pagod. Magtiwala ka sa akin, hindi kita bibitayin sa gitna ng laban. Gusto ko lang makasigurado, Gabriel. Masyado nang marami ang nawala sa akin sa loob ng isang gabi. Iba ako sa kanila, Mina. Kaibigan mo ako. Magpahinga ka na, sige na. Bukas pag-uusapan natin kung paano natin wawakasan ang karera ni Rodrigo. Ang iyong mga salitang iyon ni Gabriel ay tila isang malambot na kumot na pilit ibinabalot sa nanginginig na pagkatao ni Wilhelmina. Sa loob ng malamig at modernong kondominium na iyon, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin. Ang bawat kanto ng silid ay amoy mamahaling pabango at bagong linis na kasangkapan. Ngunit para kay Wilhelmina, ang bawat sulok ay tila nagbabanta. Naupo siya sa dulo ng kama, ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakayakap sa kanyang bag na tila ba ito ang huling dugtong ng kanyang hininga. Napakabigat ng kanyang mga talukap. Ang 10 taon ng pagtitiis, ang mga gabing walang tulog sa pag-aalaga sa biyanan, at ang huling bugso ng sakit mula sa sampal ni Rodrigo ay tila sabay-sabay na sumingil sa kanyang katawan. Ang kanyang isipan ay tila isang basyong silid na unti-unting pinupuno ng itim na usok ng pagod. Naramdaman ni Wilhelmina ang marahang paghaplos ni Gabriel sa kanyang balikat bago ito lumabas ng silid. Ang haplos na iyon, na dapat sana ay nagbibigay ng lakas, ay nag-iwan ng isang kakaibang kilabot sa kanyang balat. Ngunit dahil sa tindi ng panghihina,
Hinayaan niya ang kanyang sarili na mahulog sa isang malalim at madilim na pagkakaidlip. Isang tulog na tila isang pagtakas mula sa isang bangungot na ayaw matapos. Nagising si Wilhelmina nang magsimula ng sumilip ang liwanag ng umaga sa pagitan ng mga makakapal na kortina. Ang unang naramdaman niya ay ang nakabibinging katahimikan ng paligid. Mabilis siyang napaupo, ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagmamartsa sa kaba. Agad niyang hinanap ang kanyang bag sa tabi ng kanyang unan. Wala ito. Mabilis siyang tumayo, ang kanyang mga tuhod ay nangangatog habang hinalughog niya ang buong silid. Ang bawat latsi, ang ilalim ng kama, ang bawat sulok ng banyo ay kanyang tiningnan. Ngunit ang kanyang bag, ang bag na naglalaman ng kanyang pera, ng kanyang mga dokumento, at ang tanging recorder na hawak niya ay tuluyan ng naglaho. Patakbo siyang lumabas ng silid patungo sa malawak na sala. Doon nakita niyang maayos ang lahat. Ang bawat gamit ay nasa lugar. Tila walang anumang kaguluhang nangyari. Ngunit wala si Gabriel. Wala ang ingay ng pagluluto o ang amoy ng kape na inaasahan niyang sasalubong sa kanya. Ang tanging naroon ay ang lamig ng aircon na tila sumusipsip sa natitira niyang init. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa salamin, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na may nakapatong na susi. Nilapitan niya ito nang may nanginginig na hakbang. Ang bawat titik na nakasulat sa papel ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa kanyang huling hibla ng pag-asa. Sorry Mina, sabi ko sa iyo, business is business. Ang recorder na ito ang magiging susi ko para makuha ang posisyong matagal nang ipinagkait sa akin ni Rodrigo. Huwag kang mag-alala, hindi kita isusumbong sa kanila, pero hindi na rin kita matutulungan. Ang susi sa lamesa ay para sa pintuan. Maaari kang manatili rito ng 2 araw pagkatapos nyon. Kailangan mo nang umalis. Huwag mo na akong hahanapin. Binitawan ni Wilhelmina ang papel. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila mas malakas pa sa anumang pagsabog na narinig niya noong siya ay nasa field pa. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga luhang pilit niyang pinigil kagabi ay dahan-dahang umagos sa kanyang mga daliri. Ito na ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang paglalakbay. Hindi ang sampal ni Rodrigo, hindi ang panglalait ni Doña Consuelo, kundi ang katotohanan na ang tanging taong pinagkatiwalaan niya sa gitna ng kanyang pagkawasak ay siya ring kumuha sa natitira niyang alas. Ang pagtataksil ni Gabriel ay tila isang huling pako sa krus na kanyang pinapasan. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang mahinang bulungan mula sa labas ng pintuan ng condominium. Dahil sa kanyang pagsasanay bilang isang intelligence officer, agad siyang tumigil at pinakiramdaman ang paligid. Lumapit siya sa pintuan at tiningnan ang monitor ng security camera. Sa labas, nakita niya ang 2 babae. Ang mga kilalang marites sa gusaling iyon, mga asawa rin ng ilang matataas na opisyal. Hawak nila ang kani-kanilang cellphone. Ang mga mukha ay puno ng katuwaan habang nagbubulungan. Nakita mo ba ang balita sa social media? Iyong asawa ni Coronel Rodrigo, huling-huli raw na may kinalamasang lalaki. Kaya pala pinalayas kagabi sa party, wika ng isa habang humahagikik. Oo nga, pati si Doña Consuelo, inatake raw sa puso dahil sa kahihiyan. Kawawang Coronel, napakabait pa naman, tapos ganong klaseng babae lang pala ang mapapangasawa, sagot ng isa pa. Napahawak si Wilhelmina sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay tila isang batong ipinupukol sa kanyang pagkatao. Wala na siyang ebidensya, wala na siyang pera, wala na siyang kaibigan. Ang tanging natitira sa kanya ay ang kanyang pangalan na ngayon ay dumi-dumi na sa mata ng lipunan. Tumingin siya sa salamin na nasa hallway. Ang babaeng nakikita niya ay malayo sa matapang na nightingale
na kilala ng lahat sa militar. Ang babaeng ito ay wasak, pagod at tila sumuko na sa agos ng tadhana. Hinaplos niya ang kanyang buhok na gulo-gulo, ang kanyang mga mata na tila nawala na ng ningning. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanya, hanggang sa marinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa ibaba ng gusali. Mula sa kanyang bintana, nakita niya ang isang military jeep na may plakang pamilyar sa kanya. Ang mga tauhan ni Rodrigo. Naghahanap sila. At sa pagkakataong ito, hindi sila narito para sa isang usapan. Narito sila para tuluyan siyang burahin bago pa siya makapagsalita. Wilhelmina looked at the wedding ring mark on her finger, now pale and empty. She had nothing left to lose. But the danger was just beginning to knock on her door. Sino ang tinatago mo rito, Gabriel? Buksan mo itong pinto. Alam naming narito ang asawa ng koronel. Huwag kayong maingay, baka makatawag tayo ng pansin sa ibang unit. Siguraduhin niyo lang na hindi siya makakatakas. Kapag nakuha natin siya, dalhin niyo agad sa kampo. Utos ng koronel, walang dapat makakita sa kanya. Paano kung lumaban? Alam nating hindi basta-basta ang babaeng iyan. Baldado na ang Nightingale, wala na siyang kuko para lumaban. Gawin niyo ang dapat gawin, ngayon na! Ang mga boses na iyon sa labas ng pintuan ay tila mga kuko ng kamatayan na kumakalmot sa katinuan ni Wilhelmina. Sa loob ng madilim na silid, nakasandal siya sa pader, ang kanyang hininga ay pigil na pigil habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang babala. Hindi na siya ang asawang nagmamakaawa. Sa sandaling iyon, ang instinto ng isang sundalo ang muling naghari sa kanyang sistema. Dahan-dahan siyang gumalaw patungo sa bintana ng kondominium. Wala siyang oras para umiyak o magluksa sa pagkakanulo ni Gabriel. Ang mahalaga ngayon ay mabuhay. Gamit ang isang bedsheet na kanyang pinunit at itinali ng mahigpit, bumaba siya patungo sa kabilang unit na kasalukuyang ginagawa. Ang bawat kilos niya ay maingat, walang ingay, tila isang aninong dahan-dahang nawawala sa dilim ng madaling araw. Lumipas ang ilang linggo. Ang ingay ng Maynila ay napalitan ng banayad na hampas ng mga alon at ang amoy ng tuyong isda sa isang maliit na baryo sa tabi ng dagat sa probinsya ng Quezon. Dito wala siyang ranggo. Dito siya ay si Mina, isang hamak na labandera na naninirahan sa isang maliit na kubong gawa sa nipa at kawayan. Ang bawat umaga ni Wilhelmina ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw. Ang kanyang mga kamay, na dati ay humahawak ng mga sensitibong dokumento at armas, ngayon ay namumula at may mga paltos na dahil sa paglalaba ng mga tumpok-tumpok na damit ng mga mayayaman sa bayan. Ang bawat kuskus niya sa tela ay tila paglilinis sa kanyang sariling dangal na dinumihan ng iba. Isang hapon, habang naglalakad siya pauwi dala ang kanyang maliit na kinita, napahinto siya sa tapat ng isang karinderya. Ang lumang telebisyon doon ay nagpapalabas ng balita. Nakita niya ang mukha ni Rodrigo, maayos ang suot na uniforme, nakangiti habang kinakamayan ang ilang matataas na opisyal. Sa tabi nito ay si Amalia na nakasuot ng isang mamahaling bestida, tila ba siya na ang bagong reyna ng pamilya. Napakasuwerte talaga ng koronel na iyan, wika ng tindera habang nag-aayos ng mga paninda. Matapos lokohin ng dating asawa, nakatagpo agad ng kapalit na mas maganda at mas desente. Yung dating asawa raw, balita ko ay kung saan-saang lupalop na nagtatago dahil sa hiya. Napahigpit ang hawak ni Wilhelmina sa kanyang maliit na pitaka. Ang bawat salita ng tindera ay tila isang latay sa kanyang likuran. Ang kawalan ng katarungan ay tila isang makapal na ulap na ayaw lumisan sa kanyang itaas. Habang ang mga taong nanakit sa kanya ay nagpapakasasa sa karangyaan at papuri, siya naman ay nagtitiis sa bawat sentimo para lamang may maipakain sa kanyang sarili.
Pagdating sa kanyang kubo, naupo siya sa sahig na kawayan. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang maliit na gasera na dahan-dahang namamatay. Kinuha niya ang kanyang lumang dog tag mula sa ilalim ng kanyang unan. Ang tanging alaala ng kanyang tunay na pagkatao na hindi nakuha ni Gabriel. Pinunasan niya ito ng maingat gamit ang kanyang kamay. Ang bawat kuskos ay tila isang panalangin at isang sumpa. Hindi pa tapos ang lahat, Rodrigo. Ang kanyang bulong ay tila hininga ng hangin na dumaan sa mga siwang ng kawayan. Ang nightingale ay maaaring sugatan, pero marunong pa rin itong lumipad. Isang gabi, habang ang ulan ay malakas na humahampas sa bubong na sasa, narinig niya ang tunog ng isang sasakyang huminto sa di kalayuan. Hindi ito ang karaniwang tunog ng mga tricycle sa baryo. Ito ay ang mabigat at awtoritibong tunog ng isang military jeep. Napatayo si Wilhelmina, ang kanyang pandama ay agad na naging alerto. Kinuha niya ang isang matalas na kutsilyo na nakatago sa ilalim ng kanyang banig. Ang bawat yabag ng mga paa sa basang lupa ay tila isang bilang ng kanyang natitirang oras. Ngunit imbes na ang marahas na pagpasok ng mga sundalo ni Rodrigo, isang marahang katok ang narinig niya sa kanyang pintuan. "Colonel Wilhelmina, alam naming narito ka." Isang boses ng isang matandang lalaki ang narinig niya. Isang boses na pamilyar, punong-puno ng respeto at lungkot. Hindi sumagot si Wilhelmina. Nanatili siyang nakatayo sa dilim. Ang kutsilyo ay mahigpit na hawak sa kanyang nanginginig na kamay. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila bumibilang sa bawat segundo ng kanyang pag-aalinlangan. "Colonel, hindi kami kaaway. Ang nightingale ay kailangan na muling umawit. Ang katotohanan ay unti-unti nang lumalabas. At kailangan ka ng bayan para tapusin ang kasamaang sinimulan ni Rodrigo." Dagdag pa ng boses sa labas. Nabitawan ni Wilhelmina ang kutsilyo. Ang tunog nito sa kawayang sahig ay tila pagbasag sa katahimikan ng kanyang pagtatago. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan. Sa gitna ng dilim at ulan, tumambad sa kanya ang 4 na lalaking nakauniporme. Lahat sila ay nakasaludo ng buong pugay sa kanya. Wilhelmina looked at them, her eyes reflecting the flickering flame of the lamp. She was no longer just Mina the laundress. The fire that was once extinguished by betrayal was beginning to ignite once more, fueled by the cold rain and the heavy weight of justice. "Tumayo kayo, huwag kayong luluhod sa harap ng isang babaeng labandera lang ang alam gawin." "Hindi labandera ang nakikita namin, Colonel. Ang nakikita namin ay ang nightingale na nagligtas sa amin sa gitna ng giyera." Patay na ang nightingale, General Bautista. Pinatay siya ng sampal ng sarili niyang asawa at ng panlilibak ng mundong pinaglingkuran niya. Maaaring sugatan ng nightingale pero hindi siya namamatay. Kailangan ka namin, Mina. Hindi lang ng unit na ito, kundi ng katarungan. Katarungan? Saan nandoon ang katarungan noong kinaladkad ako palabas ng sarili kong bahay na tila isang kriminal? Ang bawat salita ni Wilhelmina ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa maputik na lupa. Sa harap ng kanyang maliit na kubo, sa gitna ng malamig na ulan, ang 4 na matitikas na sundalo ay nanatiling nakasaludo. Ang kanilang mga uniforme ay basang-basa na ngunit ang kanilang paninindigan ay hindi natitinag. Si General Bautista, ang lalaking itinuring niyang pangalawang ama sa militar, ay may mga matang puno ng pagsisisi at pag-asa. Dahan-dahang pumasok si General Bautista sa loob ng maliit na kubo. Ang bawat hakbang nito sa kawayang sahig ay lumilikha ng isang marahang tunog na tila nagpapaalala sa karupukan ng kasalukuyang buhay ni Wilhelmina. Tiningnan ng general ang paligid, ang mga tumpok ng labada, ang amoy ng sabon at pagod, at ang maliit na gaserang nagbibigay ng huling liwanag sa dilim. 10 taon, Mina, bulong ng matanda habang nakatingin sa isang lumang banyera.
10 taon mong itinago ang iyong mga bituin para lamang maging anino ng isang lalaking hindi marunong tumingin sa ningning mo. Sa tingin mo ba, ito ang buhay na nararapat para sa isang Lady Nightingale? Naupo si Wilhelmina sa gilid ng kanyang banig. Ang kanyang mga kamay, na magaspang na dahil sa paglalaba, ay dahan-dahang hinaplos ang dogtag na hawak niya. Pinili ko ito, General. Pinili kong maging asawa lang. Akala ko sapat na ang pag-ibig para mabuhay ng tahimik. Pero ang katahimikan pala ay may kaakibat na masakit na bayad. Ngunit ang katahimikang iyon ang ginagamit ni Rodrigo para sirain ang institusyong minahal mo, ani General Bautista, habang inilalapag ang isang makapal na folder sa lamesang kawayan. Hindi lang ito tungkol sa iyong dangal, Mina. Si Rodrigo ay sangkot sa malakihang smuggling ng mga armas at paglustay ng pondo ng militar. Ang recorder na kinuha ni Gabriel, ginagamit niya iyon ngayon para tustusan ang kanyang ambisyon kapalit ng katahimikan ni Rodrigo. Naramdaman ni Wilhelmina ang isang matinding kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Ang pangalang Gabriel ay tila isang sariwang sugat na muling binuksan. Ang galit na matagal niyang pilit na ibinabaon sa ilalim ng mga labada ay muling nag-alab, mas mainit at mas mapanganib kaysa sa apoy ng kanyang gasera. Ang recorder na yon, doon nakatago ang lahat. Ang boses ni Wilhelmina ay naging malamig. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang magningning sa gitna ng kadiliman. Kailangan ka namin para bawiin ang recorder na iyon at ilantad ang katotohanan. Pero higit sa lahat, kailangan mong bawiin ang iyong sarili, sabi ng General. Inilabas niya mula sa isang itim na bag ang isang maayos na tupi na uniforme, ang kanyang dating full dress blue, na may mga medalyang sumisimbolo sa kanyang kabayanihan. Tumayo si Wilhelmina at lumapit sa uniforme. Ang haplos ng kanyang mga daliri sa tela ay tila muling nagpagising sa kanyang mga kalamnan. Ang amoy ng almirol at bakal ay tila isang pamilyar na yakap na nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya bago siya naging Mina na tagalaba. Kinuha niya ang isang gunting mula sa kanyang basket ng panahi. Sa harap ng isang maliit at basag na salamin, dahan-dahan niyang ginupit ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na dati ay hinahaplos ni Rodrigo, ang buhok na naging simbolo ng kanyang pagiging martir na asawa. Ang bawat hibla na nalalaglag sa sahig ay tila isang tanikala na napapatid. Nang matapos siya, ang babaeng nakatingin sa salamin ay hindi na ang wasak na asawa. Ang kanyang buhok ay maikli na, matalas ang mga anggulo ng kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang determinasyong hindi kayang buwagin ng kahit anong sampal o pangaapi. Ihanda ang sasakyan. Ang utos ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay muling naging awtoritatibo, punong-puno ng kapangyarihan, na tila ba ang buong kubo ay nayanig sa bawat pantig. Babalik tayo sa Maynila, hindi para magmakaawa, kundi para maningil. Lumabas siya ng kubo, ang ulan ay patuloy pa rin sa pagbuhos, ngunit hindi na siya nanginginig. Isinuot niya ang kanyang lumang combat boots, ang bawat paghigpit ng sintas ay tila paghahanda sa isang malaking labanan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa putikan ay hindi na tunog ng isang taong tumatakas, kundi tunog ng isang manunubos. Sumakay siya sa military jeep at sa kanyang pag-alis, hindi na siya lumingon pa sa maliit na kubo na naging saksi sa kanyang pait. Ang dilim ng gabi sa Quezon ay dahan-dahang naglalaho, habang ang Nightingale ay nagsisimula ng ihanda ang kanyang mga pakpak para sa isang huling nakamamatay na paglipad. Ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, isang tawag ang natanggap ni General Bautista. Ang mukha nito ay namutla habang nakikinig sa kabilang linya. Colonel, may problema. Si Doña Consuelo, inatake muli. At si Amalia, ibinibenta na niya ang lahat ng ari-ariang nakapangalan sa iyo sa pamamagitan ng mga palsipikadong dokumento.
Wala na tayong oras. Wilhelmina tightened her grip on the seat's handle. The battle had officially begun, and the stakes were no longer just her honor, but everything she had worked for her entire life. Rodrigo, sabihan mo nga ang nanay mo na tumigil sa kakaubo. Hindi ako makatulog sa ingay niya at nakakarindi na ang paulit-ulit niyang pagtawag sa pangalan ni Wilhelmina. Amalia, may sakit ang tao. Intindihin mo naman, at saka huwag mo nang babanggitin ang pangalang yan sa pamamahay na ito. Bakit? Hanggang ngayon ba ay hindi mo pa rin malimutan ang babaeng iyon? Look at us now, Rodrigo. Koronel ka na at hawak na natin ang lahat ng ari-arian. Dapat ay nagdiriwang tayo, hindi yung nagmumukmok ka riyan na parang nawalan ng hininga. Nagdiriwang ako, Amalia. Pero ang katahimikan sa bahay na ito ay tila ba nanunumbat sa akin. Pakiramdam ko, bawat sulok ng mansyong ito ay nakatingin sa akin ng may panghuhusga. Kalimutan mo na ang konsensya mo, darling. Ang mahalaga, ikaw na ang hari dito. At ang nightingale mo? Siguradong nabubulok na iyon sa kung saang eskinita. Sa loob ng marangyang mansyon na dati ay pinupuno ng malasakit at pag-ibig ni Wilhelmina, ang hangin ngayon ay tila ba naging malapot at mahirap hingahin. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Amalia ay pilit na tinatakpan ng amoy ng gamot at pagkabulok mula sa silid ni Doña Consuelo. Ang matanda, na dati ay reyna ng tahanan, ngayon ay tila isang nakalimutang kagamitan sa dulo ng pasilyo, inuubo at walang magawa habang pinapanood ang paglustay ni Amalia sa kanyang yaman. Si Rodrigo ay nakaupo sa kanyang paboritong silya sa library. Ang kanyang uniforme ay nakasabit ng maayos, ngunit ang kanyang balikat ay tila ba bumibigay sa bigat ng mga sikretong kanyang itinatago. Sa harap niya ay isang baso ng alak na kalahati na ang bawas. Sa bawat lagok niya, tila ba lalong tumitindi ang hapdi hindi sa kanyang lalamunan, kundi sa kanyang alaala. Naaalala niya ang gabi ng party. Naaalala niya ang huling tingin ni Wilhelmina bago ito tumalikod. Ang mga matang walang luha, ngunit punong-puno ng isang uri ng kapangyarihan na noon lamang niya nakita. Isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao ang nagsasabing nagkamali siya. Ngunit ang kanyang ambisyon at ang takot na mawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan ang pumipigil sa kanya na aminin ang katotohanan. Tumayo siya at lumapit sa isang lumang cabinet. Sa likod ng mga libro, nakita niya ang isang maliit na bagay, isang sapin sa baso na ginanchilyo ni Wilhelmina noong anibersaryo nila. Ang bawat hibla ng sinulid ay tila nagpapaalala sa pasensya at sakripisyo ng kanyang asawa. Bigla siyang nakaramdam ng pagkasuya sa sarili, ngunit mabilis niya itong iwinaksi nang pumasok si Amalia na may dalang mga dokumento. Darling, kailangan mong pirmahan ito. Ang mga lupain sa Batangas na nakapangalan kay Wilhelmina, kailangan na nating ilipat sa pangalan ko para hindi na mahabol ng mga abogado niya kung sakaling bumalik siya. Wika ni Amalia habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Hindi ba pwedeng maghintay, Amalia? Masyado pang maaga para sa lahat ng ito, sagot ni Rodrigo. Ang kanyang boses ay tila pagod na pagod. Maaga, Rodrigo, balita ko ay may mga nagtatanong na sa kampo. Ang mga tauhan ni General Bautista ay tila may hinahalughog. Kailangan nating maging handa. At saka nakipag-usap na ako kay Gabriel. Siniguro niyang hawak pa rin niya ang recorder, pero humihingi siya ng mas malaking halaga kapalit ng pananahimik niya tungkol sa ginawa nating pag-frame up. Ang pagbanggit sa pangalan ni Gabriel ay tila isang malakas na sampal kay Rodrigo. Ang pagkakaibigan nilang dalawa ay nauwi na sa isang maruming transaksyon ng pananakot at pangingikil. Alam ni Rodrigo na hanggat hawak ni Gabriel ang recorder, siya ay isang asong nakatali sa leeg, handang sumunod sa bawat hiling ng dati niyang kaibigan. Habang nagtatalo ang dalawa,
isang marahang katok ang narinig nila sa pinto. Pumasok ang isang batang sundalo, ang mukha ay seryoso at tila may dalang mahalagang balita. Sir, may dumating pong opisyal na sulat mula sa headquarters. Ang darating na National Heroes Gala sa susunod na linggo ay magiging espesyal. Ang guest of honor ay ang bagong itinalagang Presidential Advisor on Military Integrity. Sino siya? Tanong ni Rodrigo. Ang kanyang kaba ay dahan-dahang gumagapang sa kanyang dibdib. Hindi pa po inilalabas ang pangalan, sir. Pero ang tawag po sa kanya sa loob ng intelligence community ay ang Iron Lady. Sabi nila, siya ang magsisiyasat sa lahat ng promotion at pondo ng bawat division sa nakalipas na 5 taon. Napaupo si Rodrigo. Ang bawat salita ng sundalo ay tila isang hatol ng bitay. Ang National Heroes Gala ang gabi na dapat sana ay maging rurok ng kanyang karera. Ngunit ngayon ay tila magiging entablado ng kanyang paghuhukom. Nang umalis ang sundalo, napalingon si Rodrigo sa bintana. Ang ulan sa labas ay tila humuhuni ng isang pamilyar na awitin. Ang awit ng Nightingale na matagal na niyang inakalang patay na. Hindi niya alam na sa kabilang bahagi ng lungsod, si Wilhelmina ay nakatayo na sa harap ng isang malaking mapa. Ang kanyang maikling buhok ay tila korona ng isang reynang handang bawiin ang kanyang kaharian. Ang mansyong puno ng dumi ng dusa ay tila nayayanig na sa mga hindi nakikitang yabag ng katarungan. Habang si Amalia ay abala sa pagpili ng kanyang isusuot para sa gala, si Rodrigo naman ay nakatingin sa kanyang mga kamay, iniisip kung paano huhugasan ang dugong hindi nakikita ngunit nanunuot na sa kanyang balat, at sa dilim ng silid ni Doña Consuelo, ang matanda ay dahan-dahang nagmulat ng kanyang mga mata, isang luha ang pumatak sa kanyang pisngi, habang ibinubulong ang isang hiling na tila huli na para sa lahat. Mina, patawarin mo ako, Mina. Utos ay tila isang dagundong ng kulog sa loob ng bodega. Nanginginig na inilabas ni Gabriel ang digital recorder mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag ito sa sahig. Huwag kang magpapaputok, Mina. Ayan na. Kunin mo na basta hayaan mo lang akong makaalis ng buhay. Nilapitan ni Wilhelmina ang recorder at dahan-dahang pinulot ito. Ang bawat haplos niya sa kagamitang iyon ay tila pagbawi sa bawat pait na naranasan niya. Inon niya ito at sinubukang pakinggan ang file. Ngunit habang tumatagal ang pakikinig, ang kanyang mukha ay unti-unting nagbago mula sa tagumpay patungo sa isang matinding pagtataka. Nasaan ang huling file, Gabriel? Bakit kulang ang audio na ibigay mo na sa akin ito? Nasaan ang bahagi kung saan inaamin ni Amalia ang tungkol sa mga dokumento ng lupa? Sig ang pera, Gabriel. Pagod na akong makipaglaro sa iyo at sa pamilya ni Rodrigo. Hindi pera ang kailangan ko sa iyo ngayon, Gabriel. Ang kailangan ko ay ang katotohanang ninakaw mo. Aw ni Wilhelmina, ang kanyang boses ay puno ng puot. Hindi ko alam, iyan lang ang ensino yan. Magpakita ka. Paano ka nakapasok dito sa pribadong warehouse ko? Bakuha ko sa bag mo, sigaw ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Patawarin mo ako, Mina, pero bago ko pa man makuha ang bag mo, may ibang tao na ngakit, Gabriel? Ganoon na ba kabilis makalimot ang isang ahas sa taong pinatukan niya sa dilim? Mina, ikaw ba yan? Anong ginawa mo sa sarili mo? Bakit G nakialam niyan? May isa pang tao sa kondominium nung gabing iyon. Napatigagal si Wilhelmina. Ang bawat tibok ng orasan sa kanyang isipan ay tila bumibilis. Kung hindi anyan ang hitsura mo, ang Nightingale ay hindi na nagtatago sa putikan, Gabriel. Narito ako para si Gabriel ang kumuha ng pinakamahalagang ebidensya. Sino ang kumuha nito? May masawi nang sa akin. Ang malamig na boses ni Wilhelmina ay tila isang hapdi ng malalim pa palang kaaway sa likod ng lahat ng ito. Isang taong mas mapanganib at tigo na bumasag sa katahimikan ng abandonadong bodega sa gilid ng pantalan.
ang tanging liwanag sa mas malapit sa kanya kaysa sa inaakala niya. Tumingin siya sa malayo. Ang kanyang isloob ay ang kislap ng buwan na dumadaan sa mga butas ng bubong na nagbibigay ng isang ipan ay tila binabalot ng isang makapal na hamog ng misteryo. Habang si Gabriel ay nakakatakot na anino sa kanyang figura. Nakatayo siya ng tuwid, ang kanyang maikling buhok ay tinaladkad ng kanyang mga tauhan palabas. Si Wilhelmina ay nanatiling nakatayo sa gitna ng bodega. Hawak ang recorder na tila ba isang piraso ng isang puzzle na hindi mabubuo. Ang bawat tila lalong nagpatingkad sa bagsik ng kanyang mga mata. Wala na ang malambot at mapagmahal na asawang tunog ng orasan sa dingding ng bodega, ay tila isang pako na unti-unting ibinabaon sa katahimikan, na nagpapaalala sa kanya na ang oras ay dahan-dahang nauubos. Ang nakilala ni Gabriel, ang kaharap niya ngayon, ay isang sundalong handang pumatay para sa kanyang National Heroes Gala, ay malapit na. At ang tunay na kalaban ay nananatili pa ring nasa anino. Dahan-dahang lumabas si Wilhelmina mula sa anino. Ang tunog ng kanyang combat boots sa naghihintay sa tamang sandali para sa huling pagsalakay. Sino ka? Sino semento ay tila isang mabigat na banta. Hindi siya nagmamadali. Ang bawat hakbang ay ang nagtataksil sa akin sa pangalawang pagkakataon. Ang bulong ni Wilhelmina sa hangin, habkalkulado at puno ng awtoridad. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na folder na may tatang ang anino niya sa dingding ay tila isang ibong muling naggagala sa gitna ng bagyo. Huwag mo na akong tawaging mama. Wala ka ng anak at wala ka na ring silbi sa akin. Matanda ka. Amalia, maawa ka, tubig. Hindi ako makahinga. Maawa? Noong kailangan ko ng pera para sa bagong negosyo ko, nagdamot ka. Ngayong kailangan mo ng tubig, magtiis ka. Mamatay ka na para matapos na itong paghihirap ko sa pag-aalaga sa iyo. Si Rodrigo, nasaan ang anak ko? Busy ang asawa ko sa kanyang promosyon, Consuelo. Huwag mo na siyang abalahin sa mga huling sandali mo. Isipin mo na lang na ito ang bayad sa lahat ng kasamaang ginawa mo kay Wilhelmina. At least, ako harap-harapan kitang tatalikuran, hindi tulad mo na patalikod kung manaksak. Ang mga salitang iyon ni Amalia ay tila mga huling patak ng lason sa isang pusong dahan-dahang tumitigil sa pagtibok. Sa loob ng malamig at puting silid ng intensive care unit, ang tanging maririnig ay ang mechanical na tunog ng ventilator na tila ba dahan-dahang binibilang ang natitirang sandali ni Doña Consuelo. Ang matanda na dati ay may-ari ng lahat ng kapangyarihan sa kanilang tahanan, ngayon ay tila isang tuyong dahon na itinapon sa isang sulok, walang kalaban-laban at pinagkakaitan kahit ng isang basong tubig. Padabog na lumabas si Amalia ng silid. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay tila isang insulto sa katahimikan ng ospital. Pagkaalis niya, ang silid ay binalot ng isang nakabibinging lumbay. Ang mga mata ni Consuelo ay dahan-dahang gumala sa kisame, habang ang mga luha ng pagsisisi ay dahan-dahang dumadaloy patungo sa kanyang mga tenga. Sa kanyang isipan, tila isang sirang plaka na bumabalik ang mga imahe ng 10 taon. Si Wilhelmina na nagpupuyat sa tabi niya, si Wilhelmina na maingat na sinusubuan siya ng pagkain, at si Wilhelmina na laging nakangiti sa kabila ng lahat ng kanyang pang-aalipusta. Dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid. Isang nurse na nakamaskara at naka-uniforme ng Military Medical Corps ang pumasok. Ang kanyang bawat kilos ay maingat, walang ingay, tila ba ayaw niyang gambalain ang huling paglalakbay ng matanda. Lumapit siya sa gilid ng kama at dahan-dahang kinuha ang baso ng tubig sa lamesa. Inalalayan niya ang ulo ni Consuelo at dahan-dahang idinampi ang baso sa mga labi nito. Ang lamig ng tubig ay tila isang himala para sa matanda.
Nang imulat ni Consuelo ang kanyang mga mata, nakita niya ang mga mata ng nurse, mga matang pamilyar, mga matang puno ng isang uri ng lungkot at tibay na hinding-hindi niya malilimutan. Mina, ang mahinang bulong ni Consuelo, ang kanyang boses ay tila isang gasgas na kuskus ng papel. Hindi sumagot ang nurse. Sa halip, maingat niyang inayos ang una ng matanda, isang kilos na ginagawa ni Wilhelmina gabi-gabi sa loob ng isang dekada. Ang haplos ng kanyang mga kamay ay hindi nagtataglay ng galit, kundi ng isang uri ng profesional na pagkalinga na may kasamang malalim na awa. Patawarin mo ako, Mina. Patawarin mo ako. Muling bulong ni Consuelo, ang kanyang mga kamay ay nanginginig na pilit na inaabot ang kamay ng nurse. Ang mga dokumento, ang tunay na testamento, kinuha ni Gabriel, pero may isa pa, nasa ilalim ng lumang altar sa probinsya. Napatigil ang nurse. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa gitna ng matinding emosyon. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang face mask, at doon ay tumambad ang mukha ni Wilhelmina. Maikli ang buhok, matalas ang anyo, ngunit may bakas ng pait sa kanyang mga labi. Bakit ngayon mo lang sinasabi ito, Mama? Ang boses ni Wilhelmina ay malamig, tila ba nanggagaling sa kailaliman ng isang yelo. 10 taon akong naging anak sa iyo. Isang gabi mo lang akong itinapon para sa isang kasinungalingan. Natakot ako na mawala ang dangal ni Rodrigo, na mawala ang lahat sa amin, hikbi ni Consuelo. Pero ngayon, wala na rin pala akong dangal na natitira. Inubos na ni Amalia, inubos na niya ang lahat. Hinigpitan ni Wilhelmina ang kanyang pagkakahawak sa riles ng kama. Ang kanyang puso ay nahahati sa dalawa, ang bahaging gustong sumigaw sa galit at iwanan ng matanda sa kanyang pagdurusa, at ang bahaging hinding-hindi kayang pumatay ng isang taong naghihingalo. Si Gabriel, hindi lang siya ang kasabwat, patuloy ni Consuelo, habang ang bawat salita ay tila isang matinding sakripisyo. May isang tao sa militar na nasa likod ni Amalia. Siya ang may hawak ng file na hinahanap mo. Ang file na magpapatunay na hindi lang ikaw ang biktima, kundi ang buong unit nyo. Bago pa man makapagsalita si Wilhelmina, narinig niya ang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas. Mabilis niyang ibinalik ang kanyang maskara at tumayo ng tuwid, muling nagpapanggap bilang isang nurse na nagsasagawa ng routine check-up. Pumasok si Amalia, ang kanyang mukha ay puno ng hinala habang nakatingin sa nurse na nasa loob. Sino ka? Bakit ka narito? Tapos na ang oras ng check-up para sa pasyenteng ito. Pinadala po ako ng military command, ma'am. Kailangan pong masiguro ang kaligtasan ng pasyente dahil asawa siya ng isang koronel. Malamig na sagot ni Wilhelmina. Ang kanyang boses ay binago niya ng kaunti upang hindi makilala. Lumapit si Amalia at tiningnan ng maigi ang mga mata ni Wilhelmina. May isang bahagi ng kanyang instinto ang tila nagbababala, isang pakiramdam na tila nakaharap niya na ang babaeng ito noon. Parang pamilyar ka sa akin, ani Amalia, ang kanyang mga mata ay tila nanunuri. Hubarin mo ang maskara mo, na natiling nakatayo ng tuwid si Wilhelmina. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang orasan na malapit ng sumabog. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila ba kuryenteng dumadaloy sa bawat sulok, habang ang buhay ni Doña Consuelo ay tila isang mitsa na dahan-dahan nang nauubos. Hubarin mo ang maskara mo. Sino ka ba talaga para mag-utos sa akin sa loob ng sarili kong pamilya? Ma'am, ang utos ay utos. Kung nais ninyong magreklamo, maaari kayong dumiretso sa military command. Ngunit sa sandaling ito, ang pasyenteng ito ay nasa ilalim ng proteksyon ng Estado. Proteksyon, isang matandang ulyanin na halos hindi na makahinga? Huwag mo akong lokohin.
Alam ko kung sino ang mga tao ni General Bautista at hindi ikaw ang karaniwang nurse na ipinapadala nila. Matalas ang inyong pakiramdam, Ma'am Amalia. Ngunit mas matalas ang batas kapag ang ebidensya ng pagpapabaya sa may sakit ay nakarating sa kinauukulan. Gusto niyo bang magtawag ako ng gulo dito? Lalaban ka pa? Guard, guard, pumasok kayo rito at alisin ang babaeng ito. Ang sigaw ni Amalia ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katahimikan ng ICU floor. Ngunit sa halip na matakot, si Wilhelmina ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humawak sa holster na nakatago sa ilalim ng kanyang medical gown. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na martsa ng digmaan. Bago pa man makapasok ang mga gwardya, isang matangkad na opisyal ang pumasok sa silid, si General Bautista. Ang kanyang presensya ay tila isang malaking pader na humarang sa pagitan ni Amalia at Wilhelmina. Ang awtoridad na dala ng general ay sapat na upang mapatahimik ang buong pasilyo. Anong kaguluhan ito, Amalia? Ang ospital na ito ay hindi mo palaruan. Ang boses ng general ay malalim at punong-puno ng babala. General, ang nurse na ito, napakabastos niya. Ayaw niyang ipakita ang kanyang mukha at kinokontra niya ang bawat utos ko. Sumbong ni Amalia, ang kanyang boses ay naging malambing na parang isang biktima, isang katangiang kabisadong-kabisado na ni Wilhelmina. Siya ay nasa ilalim ng aking direktang utos. Ang bawat nurse at doktor na nag-aalaga kay Doña Consuelo ay kailangang dumaan sa security clearance dahil ang asawa niya ay isang mataas na opisyal na kasalukuyang iniimbestigahan. Ani General Bautista, habang matalim na nakatingin kay Amalia. Mabuti pa ay umuwi ka na at ihanda ang iyong sarili para sa National Heroes Gala bukas. Iyon ang gabing hindi mo dapat makalimutan. Sa kabila ng kanyang galit, walang nagawa si Amalia kundi ang lumabas ng silid nang may padabog na mga hakbang. Ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang huling pagbabanta bago ang muling pagbabalik ng katahimikan. Nang makasiguradong wala na ang babae, dahan-dahang inalis ni Wilhelmina ang kanyang maskara. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. Nakuha mo ba ang impormasyon, Mina? Bulong ng General. Opo, General, ang lumang altar sa probinsya. Doon itinago ni Mama ang huling piraso ng katotohanan, sagot ni Wilhelmina. At may higit pa, may isang tao sa loob ng command na nasa likod ni Amalia. Siya ang may hawak ng nawawalang file mula sa recorder. Sa loob ng sumunod na bawat oras, ang mundo ni Wilhelmina ay tila isang mabilis na montage ng paghahanda. Habang ang kanyang mga tauhan ay mabilis na naglakbay patungo sa lumang mansyon sa probinsya upang makuha ang dokumento, si Wilhelmina naman ay nanatili sa headquarters. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng mga monitor, muli niyang pinag-aralan ang bawat detalye ng operasyon. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang gabi ni Rodrigo ay punong-puno ng mga multo. Ang bawat lagok niya ng alak ay hindi na nagbibigay ng kalimutan. Sa halip, tila lalo nitong binubuhay ang mukha ni Wilhelmina sa bawat sulok ng dilim. Ang balita tungkol sa pagdating ng Iron Lady sa gala ay tila isang lubid na dahan-dahang humihigpit sa kanyang leeg. Darling, tignan mo ang bestidang ito. Ito ang isusuot ko bukas. Siguradong lahat ng mata ay nasa atin. Masayang wika ni Amalia habang ipinapakita ang isang kumikinang na gintong bestida. Amalia, hindi mo ba nararamdaman? May masamang mangyayari bukas. Ang pakiramdam ko ay tila may nagmamasid sa bawat galaw natin. Sagot ni Rodrigo, ang kanyang boses ay nanginginig. Napapranoid ka lang, Rodrigo. Bukas matatanggap mo ang iyong pinapangarap na posisyon at ako ang magiging asawa ng pinakamakapangyarihang koronel sa bansa. Kalimutan mo na ang Nightingale. Patay na siya o kung hindi man, ay wala na siyang lakas
para lumaban. Hindi alam ni Amalia na habang nagsasalita siya, ang Nightingale ay kasalukuyang nagsusuot ng kanyang full-dress blue uniform. Ang bawat butones, ang bawat medalya, at ang bawat tahi ng uniforme ay tila sumasalamin sa hirap, sakripisyo at dangal na binuo ni Wilhelmina sa loob ng maraming taon. Tumingin si Wilhelmina sa salamin. Ang kanyang maikling buhok ay tila nagpapakita ng isang bagong pagkatao. Isang babaeng hindi na matatakot sa sampal. Isang babaeng hindi na padadala sa mga tamis ng salita. At isang babaeng handang itaya ang lahat para sa katarungan. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang maliit na folder na kakarating lang mula sa probinsya. Ang tunay na testamento ni Doña Consuelo na nagpapatunay na ang lahat ng ari-arian ay kailanman ay hindi inilipat kay Amalia at ang lahat ng paratang laban sa kanya ay gawa-gawa lamang. Ito na ang huling gabi ng inyong kasinungalingan, Rodrigo. Amalia, ang bulong ni Wilhelmina sa kanyang sariling reflection. Ang National Heroes Gala ay hindi lamang isang pagdiriwang. Ito ay magiging isang hukuman. Ang bawat detalye ay nakaplano na. Mula sa pagpasok ng guest of honor hanggang sa pagpapalabas ng katotohanan sa harap ng buong bansa. Ang kaba ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Sumapit ang madaling araw. Ang langit ay dahan-dahang nagkukulay lila na tila ba naghahanda sa pagputok ng isang malaking bagyo. Sa loob ng headquarters, ang tunog ng mga yabag ng mga sundalo ay tila isang orkestra ng katarungan. Colonel Wilhelmina, ang sasakyan ay handa na. Ang general ay naghihintay na sa ballroom, ulat ng isang sundalo. Kinuha ni Wilhelmina ang kanyang white gloves at dahan-dahang isinuot ito. Ang bawat haplos ng tela sa kanyang kamay ay tila isang pagyakap sa kanyang bagong simula. Ang Iron Lady ay handa na. Ang gabi ng paghuhukom ay narito na. The gala hall was glowing with thousands of lights, but for those with secrets, the shadows seemed to grow longer and darker. Wilhelmina stepped into the car, her gaze fixed forward, ready to face the ghosts of her past and crush them with the weight of the truth. Ngumiti ka, Rodrigo, ngayong gabi tayo ang bida. Huwag mong ipakita sa mga general na iyan na parang nakakita ka ng multo. Bakit pakiramdam ko, Amalia, ay may nakatali ng lubid sa leeg ko? Kanina ko pa hinahanap si General Bautista pero umiiwas siya sa akin. Napaparanoid ka lang. Isipin mo na lang, sa loob ng isang oras, ikaw na ang magiging pinakabatang opisyal na may pinakamataas na parangal. At ako ang magiging kabiyak ng isang bayani. Bayani, Amalia, alam nating dalawa kung paano natin nakuha ang parangal na ito. At alam nating dalawa kung sino ang sinira natin para makarating dito. Huwag mo nang banggitin ang babaeng iyon. Wala na ang Nightingale, Rodrigo. Patay na ang alamat niya. Ngayong gabi ang ating pangalan lamang ang sisikat. Ang marangyang ballroom ng National Heroes Gala ay nagniningning sa ilalim ng libu-libong kristal na chandelier. Ang bawat sulok ay puno ng mga matataas na opisyal, mga politiko, at ang kanilang mga asawang nakasuot ng mga naggagandahang bestida. Ngunit sa likod ng tugtugan ng orkestra at kalansing ng mga baso ng champagne, may isang tensyong tila ba isang kuryenteng gumagapang sa sahig. Si Rodrigo ay nakatayo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang full-dress white uniform ay tila ba masyadong masikip, na tila ba ang bawat butones nito ay sumasakal sa kanyang hininga. Si Amalia naman ay nakasuot ng kanyang gintong bestida. Ang kanyang mukha ay puno ng kapalaluan habang tumatanggap ng mga bati mula sa mga marites ng militar. Ngunit ang bawat tawa niya ay tila pilit dahil ang kanyang mga mata ay panandaliang lumilingon sa pintuan ng ballroom, naghihintay sa pagdating ng misteryosong guest of honor, ang Iron Lady. Biglang tumigil ang musika.
Ang bawat pag-uusap ay naputol na tila ba isang sinulid na biglang pinutol. Ang Master of Ceremonies ay tumayo sa entablado, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan ng may matinding pormalidad. Mga Ginoo at Ginang, ang ating guest of honor ay dumating na. Let us all welcome the Presidential Advisor on Military Integrity, the legendary Lady Nightingale, Colonel Wilhelmina. Ang tunog ng pagbukas ng malaking pinto ng ballroom ay tila isang dagundong ng kulog sa gitna ng tag-araw. Mula sa dilim ng pasilyo, isang anino ang dahan-dahang humakbang patungo sa liwanag. Ang buong bulwagan ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Tila bawat hininga ay naputol sa gitna ng hangin. Hindi ito ang Wilhelmina na kilala nila. Ang babaeng naglalakad sa pulang carpet ay hindi na ang maputlang asawang laging nakayuko at tahimik. Ang kanyang maikling buhok ay tila ba isang korona ng katarungan at ang kanyang full-dress blue uniform ay nagniningning sa rami ng mga medalya ng kabayanihan. Ang tunog ng kanyang combat boots sa sahig ay tila isang matalim na ritmo ng paghuhukom. Bawat hakbang ay may dalang bigat ng katotohanan. Nabitiwan ni Rodrigo ang kanyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ba hudyat ng pagkadurog ng kanyang sariling mundo. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay, naging maputla na tila ba isang bangkay na nakatayo. Si Amalia naman ay napahawak sa braso ni Rodrigo, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa tela ng uniforme nito, habang ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Mina? Ang tanging naibulalas ni Rodrigo, ang kanyang boses ay tila isang mahinang hininga na hindi makalabas sa kanyang lalamunan. Hindi siya tinignan ni Wilhelmina. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa entablado, ang bawat mata sa bulwagan ay nakasunod sa kanya. Nang makarating siya sa harap ng mikropono, ang kanyang paningin ay gumala sa buong madla, hanggang sa tumitig siya nang diretso sa mga mata ni Rodrigo. Isang malamig at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting nagsasabing ang gabi ng paniningil ay narito na. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Wilhelmina ay malinaw, puno ng awtoridad, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Narito ako hindi lamang para magbigay ng parangal, kundi para linisin ang hanay ng ating militar mula sa mga anay na sumisira sa ating dangal. Itinaas ni Wilhelmina ang isang maliit na folder at ang digital recorder na nakuha niya mula kay Gabriel. Sa malaking screen sa likod ng entablado, biglang lumabas ang mga dokumento, mga falsified documents ng mga ari-arian, ang tunay na testamento ni Doña Consuelo at ang audio file ng usapan nina Amalia at Consuelo tungkol sa pag-frame up sa kanya. Ang audio ay umaling-awngaw sa buong ballroom. Ang boses ni Amalia na nagpaplano ng kasinungalingan ay narinig ng bawat general at bawat opisyal na naroon. Ang mga bulong-bulungan ay tila ba isang malakas na hangin na biglang humihip, punong-puno ng pagkagulat at pagkadiri. Rodrigo, ano ito? Amalia, ipaliwanag niyo ito. Sigaw ng isa sa mga matataas na general. Nanginginig ang buong katawan ni Rodrigo. Gusto niyang tumakbo, gusto niyang magtago, ngunit ang kanyang mga paa ay tila ba nabaon sa semento. Tumingin siya kay Wilhelmina, naghahanap ng kahit kaunting awa, ngunit ang tanging nakita niya ay ang Iron Lady na walang puwang para sa kapatawaran. Dahan-dahang lumapit ang mga military police, MP kay Rodrigo at Amalia. Ang tunog ng mga poses na inilalabas ay tila ba isang huling hatol. Sinubukan ni Amalia na lumaban, nagsisigaw siya, at itinuturo si Rodrigo. Pilit na ibinibintang ang lahat sa asawa, ngunit wala nang naniwala sa kanya. Colonel Wilhelmina, patawarin mo ako, nagkamali ako. Ang pagmamakaawa ni Rodrigo habang kinakaladkad siya ng mga MP.
Lumapit si Wilhelmina sa gilid ng entablado, malapit sa kinaroroonan ni Rodrigo. Dahan-dahan niyang inalis ang bituin sa balikat nito. Ang bituin na siya mismo ang nagtahi at nag-alaga sa loob ng maraming taon. Ang bituing ito ay para sa mga tapat, Rodrigo. Hindi para sa mga lalaking ipinagpapalit ang dangal para sa sandaling ginhawa. Ang boses ni Wilhelmina ay mahina lamang, sapat na para marinig ni Rodrigo. Tapos na ang kanta ng Nightingale sa iyong buhay. Habang inilalabas sina Rodrigo at Amalia sa ballroom sa harap ng mga kamera ng media at mapanghusgang mata ng publiko, si Wilhelmina ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. Ang bigat na dinala niya sa loob ng ilang buwan ay tila ba biglang nawala, pinalitan ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hinahangad. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang sundalo ang mabilis na lumapit kay Wilhelmina at bumulong. Ang kanyang mukha ay agad na seryoso at ang kanyang puso ay tila ba nakaramdam ng isang huling pitik ng sakit. Colonel si Doña Consuelo, isinugod po muli sa operasyon. Hindi na po maganda ang lagay niya. Wilhelmina looked at the exit, then at the medals on her chest. The justice she sought was served, but the final thread of her past was about to be broken forever. Mina, pakinggan mo ako. Huwag mo akong iwan sa ganitong kalagayan. Nagmakaawa ako sa kanila na hayaan akong makita ka sa huling pagkakataon bago ako dalhin sa piitan. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Rodrigo. Ang lalaking minahal ko ay matagal na ring namatay, kasabay ng aking pagtitiwala. Hindi ko ginusto ang lahat ng ito. Nalito lang ako, nadala ng ambisyon, pero ikaw pa rin ang laman ng puso ko, Mina. Ang puso mo ay puno ng sarili mo, Rodrigo. Huwag mo nang gamitin ang salitang pag-ibig dahil dinudumihan mo lang ang kahulugan nito. Ang bawat sampal mo noon ay naging sandata ko para lumaban ngayon. Patawad para sa nanay ko na lang, Mina. Iligtas mo siya. Alam kong ikaw lang ang makakagawa nito. Ang mga salitang iyon ni Rodrigo, na ngayon ay nakaposas at binabantayan ng mga military police sa labas ng operasyon, ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin, walang bigat, walang saysay. Nakatayo si Wilhelmina sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital. Ang kanyang full-dress blue uniform ay tila ba isang baluti na naghihiwalay sa kanya sa lahat ng sakit ng nakaraan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng puot. Ang tanging naroon ay ang isang malalim at payapang kawalan. Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang isinuot ang kanyang scrub suit sa ibabaw ng kanyang uniforme. Ang kanyang mga tauhan sa medical corps ay handa na sa loob ng operating room. Si Doña Consuelo ay nasa bingit ng kamatayan dahil sa muling pag-atake ng puso at sa pagkakataong ito, tanging ang pinakamahusay na siruhano ng militar ang makakapagligtas sa kanya, si Colonel Wilhelmina. Ang loob ng operating room ay binalot ng isang matinding katahimikan na binabasag lamang ng ritmo ng heart monitor na tila ba isang mahinang paalala ng buhay na dahan-dahang kumukupas. Sa ilalim ng malakas na ilaw, ang mga kamay ni Wilhelmina ay matatag. Ang bawat hiwa, ang bawat tahi, at ang bawat desisyong medikal ay ginawa niya ng may katumpakan. Hindi dahil sa utang na loob, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa kanyang sinumpaang tungkulin at sa kanyang likas na kabutihan bilang tao. Lumipas ang 4 na oras na tila ba bawat minuto ay isang pakikipagbuno sa tadhana. Nang lumabas ang hudyat na stable na ang kondisyon ng matanda, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng bawat isa sa loob ng silid. Lumabas si Wilhelmina mula sa operating room at dahan-dahang inalis ang kanyang maskara. Ang kanyang mukha ay bakas ang pagod, ngunit ang kanyang tindig ay nananatiling matuwid.
Sa labas, nakita niya si Rodrigo na nakaupo sa sahig. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa pagitan ng kanyang mga tuhod. Isang anino ng lalaking dati ay puno ng yabang. Ligtas na ang iyong ina, Rodrigo. Ang boses ni Wilhelmina ay tila isang malamig na hininga ng gabi. Binabayaran ko na ang huling sentimo ng aking obligasyon sa pamilyang ito. Mula sa sandaling ito, wala na tayong anumang ugnayan. Mina, maaari bang magsimula tayong muli? Kapag natapos na ang sentensya ko? Ang pagmamakaawa ni Rodrigo, ang kanyang mga mata, ay puno ng desperadong pag-asa. Lumapit si Wilhelmina sa kanya, hindi upang haplusin ang kanyang mukha, kundi upang tignan siya ng diretso sa mga mata sa huling pagkakataon. Ang nakaraan ay hindi isang damit na maaari mong isuot muli kapag gusto mo, Rodrigo. Sinunog mo ang lahat, at ang natitira na lang ay abo. Ang nightingale ay lumilipad na patungo sa bagong umaga, at sa langit na iyon, wala ka ng puwang. Tumalikod siya at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa malinis na sahig ng ospital ay tila isang huling hudyat ng kalayaan. Habang papalabas siya ng gusali, sinalubong siya ng unang sinag ng araw. Ang langit ay dahan-dahang nagkukulay ginto, na tila ba isang pagbati sa kanyang tagumpay at muling pagsilang. Sa malayo, nakita niya ang kanyang mga tauhan na naghihintay sa kanya, lahat sila ay nakasaludo ng may tunay na paghanga at respeto. Hindi na siya ang asawang itinapon. Siya na ang alamat na muling nabuhay mula sa sarili niyang abo. Dahan-dahan niyang hinubog ang kanyang mga daliri. Tila ba tinitignan kung mayroon pang bakas ng putikan ng baryo o ng pait ng mansyon. Wala na. Ang tanging natira ay ang kalyo ng kanyang pagsisikap at ang kintab ng kanyang dangal. Ang panggabi ng paghuhukom ay natapos na, at sa pagsikat ng araw, ang bawat sugat ni Wilhelmina ay nagsimula ng maghilom. Hindi dahil sa nakalimot siya, kundi dahil sa wakas ay pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagmamahal sa maling tao. Isang taon ang mabilis na lumipas. Tila ba ang bawat araw ay isang banayad na haplos ng panahon sa mga sugat na dati ay akala ni Wilhelmina ay hindi na maghihilom. Ang sikat ng araw sa baybayin ng Batanes ay may dalang kakaibang init. Isang uri ng init na hindi nakakapasu, kundi nagbibigay ng bagong buhay. Sa itaas ng isang maburol na bahagi ng isla, nakatayo ang isang puting gusali na may markang Nightingale Sanctuary, isang tahanan para sa mga naulilang anak ng mga sundalo at mga kababaihang biktima ng karahasan. Dito nahanap ni Wilhelmina ang katahimikang ipinagkait sa kanya ng mahabang panahon. Wala na ang mabigat na uniforme, wala na ang mga medalyang tila ba naging pasanin sa kanyang balikat. Suot ang isang simpleng puting bestida, pinapanood niya ang mga bata habang nagtatakbuhan sa damuhan. Ang kanyang maikling buhok ay hinahawi ng hanging dagat, at sa kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng Iron Lady. Ang tanging naroon ay ang isang babaeng sa wakas ay nahanap na ang kanyang sariling langit. Nanay Mina, tignan niyo po ang drawing ko, kamukha niyo po may pakpak. Sigaw ng isang maliit na batang babae habang tumatakbo patungo sa kanya. Napangiti si Wilhelmina, isang ngiting abot hanggang sa kanyang mga mata. Kinarga niya ang bata at hinalikan sa noo. Ito ang pamilyang pinili niya. Isang pamilyang hindi nabuo sa dugo o sa kasunduan, kundi sa pagmamahal at pagkalinga. Sa bawat tawag sa kanya ng nanay, tila ba dahan-dahang napupuno ang puwang sa kanyang puso na dati ay inukit ng pait at pagkakanulo. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang sulat na kakarating lang noong umaga. Galing ito sa piitan ng Camp Crame. Hindi na niya kailangang buksan ang sobre para malaman ang laman yon. Alam niyang puno iyon ng mga salita ng pagsisisi mula kay Rodrigo, mga pangakong magbabago at mga hiling para sa ikalawang pagkakataon.
Dahan-dahan, nang walang galit o pag-aalinlangan, pinunit ni Wilhelmina ang sulat sa maliliit na piraso at hinayaang tangay ng hangin patungo sa dagat. Ang pagpapatawad para kay Wilhelmina ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa nakaraan. Pinatawad niya si Rodrigo hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng galit sa kanyang paglalakbay. Ang pagpapatawad ay ang kanyang susi para tuluyang makawala sa tanikala ng kahapon. Balita rin niya na si Amalia ay kasalukuyang nagtatago sa ibang bansa, nabubuhay sa takot at paghihirap matapos maubos ang lahat ng kanyang ninakaw na yaman sa mga abogado at sa pagtatangkang takasan ng batas. Ang hustisya ay tila ba may sariling paraan ng paghahanap sa mga may sala, sa paraang hindi na kailangang dumiin pa ang kamay ni Wilhelmina. Si Doña Consuelo naman ay nananatili sa kanilang lumang bahay sa probinsya, inaalagaan ni Yaya Luming. Bagamat stable na ang kanyang kalusugan, ang kanyang isipan ay tila nakakulong sa mga alaala ng kanyang mga pagkakamali. Nagpapadala si Wilhelmina ng mga pangangailangang medikal para sa matanda buwan-buwan, isang huling pagpapakita ng kanyang kabutihang loob, ngunit pinili niyang huwag nang bumisita. Ang distansyang iyon ang kanyang proteksyon, ang bakod na nagpapanatili sa kanyang kapayapaan. Isang itim na sasakyan ang huminto sa di kalayuan. Bumaba si Gabriel, na ngayon ay wala na rin sa serbisyo. Lumapit siya kay Wilhelmina nang may pag-aalinlangan, ang kanyang tindig ay hindi na kasing yabang ng dati. "Mina, napadaan lang ako para mag-iwan nito," wika ni Gabriel habang iniaabot ang isang donasyon para sa sanctuary. "Alam kong hindi sapat ito para mabura ang ginawa ko, pero gusto kong makatulong. At gusto ko lang malaman mo na masaya ako para sa iyo." Tumingin si Wilhelmina sa kanya at tumango ng bahagya. "Salamat, Gabriel. Ang pagtulong sa mga batang ito ay isang magandang simula para sa kahit na sinong gustong magbago. Ingat ka sa iyong paglalakbay." Wala nang mahabang usapan, wala nang sumbatan. Sapat na ang isang pagkilala sa katotohanan na ang lahat ay nagbabago. Pinanood ni Wilhelmina ang pag-alis ni Gabriel at muli siyang lumingon sa dagat. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Oo. Ang kapayapaang nahanap niya ay hindi ang kawalan ng gulo, kundi ang kakayahang manatiling buo sa gitna ng anumang bagyo. Natutunan niya na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal kayang magtiis, kundi sa kung kailan siya marunong bumitaw para iligtas ang kanyang sarili. Ang sikat ng araw ay dahan-dahan ng lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa buong kalangitan. Isang ibong nightingale ang dahan-dahang lumipad mula sa isang puno. Ang kanyang awit ay malinaw at puno ng katuwaan habang tinatahak ang malawak na abot-tanaw. Wala nang luhang pumatak sa pisngi ni Wilhelmina. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kanyang pinakawalan. Ang gabi ay tapos na, ang ulan ay lumipas na, at ang nightingale ay hindi na kailangang kumanta sa dilim. Sa wakas, ang kanyang mga pakpak ay malaya na, at ang kanyang awit ay awit na ng isang pusong tunay na malaya. "Nanay Mina, halina po kayo, luto na ang hapunan," tawag muli ng mga bata. "Andiyan na," ang sagot niya. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na musika na humahalo sa hangin. Naglakad siya patungo sa loob ng gusali, hindi na lumingon sa anino ng nakaraan. Ang gabi ay dumarating, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natatakot sa dilim. Dahil ang liwanag na nagmumula sa kanyang loob ay sapat na upang ituro sa kanya ang daan patungo sa bukas na puno ng pag-asa.